Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Pastor Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating pagbabasa ng Biblia for the year 2024. At ngayon po ay day 90 ng ating Bible reading. At babasahin po natin ang 2 Samuel chapter 4, 5 at 6. At kung meron po kayong mga prayer requests, iwanan nyo lamang po ang inyong prayer request sa comment section ng video recording na ito. At halina po kayo at basahin natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. 2 Samuel chapter 4. Nang malaman ni Isboset na si Abner ay pinatay sa Hebron, pinagharian siya ng takot pati ng buong Israel. Nooy may dalawa siyang pinuno sa pagsalakay, sina Baana at Rekab. Sila'y mga anak ni Rimon na taga Beerot at mula sa lipi ng Benjamin. Ang Beerot ay dating sakop ng Benjamin, ngunit ang mga taga roon ay tumakas at nagpunta sa Gitaim at doon na naninirahan. Isa pa sa mga apo ni Saul ay si Mephiboset na anak ni Jonathan. 5 taon siya noon nang mapatay sa Jezreel sina Saul at Jonathan. Nang dumating ang malagim na balita, dinampot siya ng tagapag-alaga upang itakas. Ngunit sa pagmamadali ay nabitawan siya at iyon ang dahilan ng kanyang pagkalumpo. Isang tanghali, sina Rekab at Baana ay pumasok sa tahanan ni Isboset samantalang ito'y namamahinga. Hindi sila na malayang pumasok sapagkat ang babaeng bantay pinto ay nakatulog dahil sa pagod sa paglilinis ng trigo. Kaya't tuloy-tuloy sila sa silid ni Isboset at pinatay nila habang ito'y natutulog. Pinutol nila ang kanyang ulo saka sila tumakas. Magdamag silang naglakbay sa lupain ng Araba patungo sa Hebron. Dinala nila ang ulo ni Isboset kay David at ang sabi rito, "Narito ang ulo ng anak ni Saul ang nagtangka sa iyong buhay. Ipinaghiganti ngayon ni Yahweh ang iyong kadakilaan." Sumagot na may sumpa si David sa magkapatid na Rekab at Baana. "Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay at tumulong sa akin sa lahat kong kagipitan. Hinuli ko at pinatay sa Ziklag ang taong nagbalita sa aking patay si Saul sa pag-akalang matutuwa ako sa balitang iyon. Gaano pa kaya ang aking gagawin sa mga taong pumatay sa walang malay na natutulog sa sariling tahanan? Hindi kaya dapat kayong lipulin sa daigdig na ito dahil sa ginawa ninyong iyan?" Kaya't iniutos ni David na sila'y patayin at ganun nga ang ginawa ng mga kawal. Pinutol nila ang mga kamay at paa ng magkapatid at ibinitin sa may lawa sa Hebron. Ang ulo naman ni Isboset ay dinala sa Hebron at isinama sa libingan ni Abner. 2 Samuel chapter 5. Nagkaisa ang lahat ng lipi ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul pa ang hari namin, pinangunahan mo ang mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ni Yahweh na ikaw ang magiging pastor ng Israel at ikaw ang mamumuno sa kanyang bayan." Lahat ng pinuno ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harap ni Yahweh. Binuhusan nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. 30 taon na noon si David nang siya'y magsimulang maghari at naghari siya sa loob ng 40 taon sa Hebron, 7 taon at kalahati nang siya'y namuno sa Juda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Juda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Jebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makakapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtatanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Zion at ito'y tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Bago iyon nangyari ay sinabi ni David, "Sino mang may gustong sumalakay sa mga Jebuseo ay umakyat sa daluyan ng tubig at patayin ang mga kawawang bulag at pilay na iyon." Doon nagmula ang kawikaang walang bulag o pilay na makakapasok sa templo ni Yahweh. Doon tumira si David sa kuta at tinawag na lungsod ni David. Pinalawak niya ang lungsod mula sa Milo sa gawing silangan ng burol
Habang tumatagal ay lalong nagiging makapangyarihan si David sapagkat sumasa kanya si Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Haring Hiram ng Tiro ay nagpadala ng mga sugo kay David. Pagkatapos magpadala siya ng mga kahoy na cedar at mga karpentero at kanterong gagawa ng palasyo ni David. Noon, natiyak ni David na ang pagiging hari niya sa Israel ay pinagtibay na ni Yahweh at ginawang maunlad ang kanyang kaharian alang-alang sa bayang Israel. Paglipat niya sa Jerusalem buhat sa Hebron, siya ay kumuha ng maraming asawa at asawang lingkod. Nadagdagan pa ang kanyang mga anak. Ito ang mga anak niya roon, sina Samua, Sobab, Nathan, Solomon, Ibar, Elisua, Nepheg, Japhia, Elisama, Eliada at Eliphelet. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ay kinilalang hari ng Israel, tinipon nila ang kanilang hukbo upang siya ay digmain. Umabot ito sa kaalaman ni David kaya't nagpunta siya sa isang kuta. Dumating ang mga Filisteo at humanay sa kapatagan ng Rephaim. Sumangguni si David kay Yahweh, "Lalabanan ko ba ang mga Filisteo? Matatalo ko ba sila?" tanong ni David. Sumagot si Yahweh, "Lumusob ka at magtatagumpay ka." Lumusob nga si David at tinalo niya ang mga Filisteo sa Baal Perazim. Sinabi niya, "Nilupig ni Yahweh ang aking mga kaaway na parang dinaanan ng rumaragasang baha." Kaya Baal Perazim ang itinawag sa lugar na iyon. Naiwan ng mga Filisteo ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang mga iyo'y kinuha ni na David. Ngunit nagbalik ang mga Filisteo at humanay muli sa kapatagan ng Rephaim. Sumangguni naman kay Yahweh si David at ito ang sinagot, "Huwag mo silang lulusubin ng harapan. Lumigid ka sa kanilang likuran sa harap ng mga puno ng balsam. Pagkarinig mo ng mga yabag sa itaas ng mga kahuyan, lumusob ka kaagad, sapagkat ako ang nangunguna upang gapiin sila." Sinunod ni David ang iniutos ni Yahweh at tinalo nga nila ang mga Filisteo mula sa Giba hanggang Gezer. 2 Samuel chapter 6. Pagkatapos nito, muling tinipon ni David ang mga piling kawal sa Israel. May 30,000 kalalakihan lahat. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale, Juda upang kunin ang kaban ng tipan na kumakatawan sa kalwalatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab doon sa burol at isinakay sa isang bagong kariton na inaalalayan ng dalawang anak nito na sina Uza at Ahio. Si Ahio ay nauna ng paglakad sa kaban. Si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila'y umawit sa siliw o sa saliw ng mga lira, kudyapi, tamborin, kastaneta at pompyang. Nang malapit na sila sa may giikan ng Nakon, natalisod ang mga baka at kaya't hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon. Noon din namatay si Uza sa tabi ng kaban ng tipan. Nagalit si David dahil pinarusahan ni Yahweh si Uza. Hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinatawag na Perez Uza dahil dito'y natakot si David kay Yahweh. Sinabi niya, "Paano ko iingatan ngayon ang kaban ng tipan? Hindi niya ito mapangahasang dalhin sa lungsod ni David kaya't doon na niya inihatid sa bahay ni Obed-Edom na taga-Gad." 3 buwang nanatili roon ang kaban ng tipan ni Yahweh at pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. May nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y kinagalak niya, kaya kinuha niya ang kaban ng tipan at dinala sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo, nakaka-6 na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kaban ng tipan, pinahinto na sila ni David at naghandog sila ng isang toro at isang pinatabang baka. Isinuot ni David ang isang linong ephod at nagsasasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang mga trumpeta. Nang sila'y papasok na sa lungsod, si David ay naglulundag at nagsasayaw. Nang siya'y madungawan ni Michal na anak ni Saul, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Ipinasok nila sa tolda ng kaban ang kaban ng tipan at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David na may muling nag-alay ng mga handog na susunugin sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga tao sa ngalan o sa pangalan ni Yahweh na pinakamakapangyarihan sa lahat.
Bago nagsiuwi ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, sila'y pinakain ng tinapay, karne at pasas. Pag-uwi ni David upang batiin ang kanyang pamilya, sinalubong siya ni Michal na may ganitong pagbati. Dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan. Sumagot si David, "Ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh sapagkat sa halip na ang iyong ama at ang kanyang sambahayan, ako ang pinili ni Yahweh na mamuno sa Israel. At patuloy pa akong magsasayaw upang parangalan si Yahweh at gagawa pa ng mas masahol dito. Sa tingin mo'y hamak ako dahil sa aking ginawa, ngunit sa paningin ng mga babaeng iyon ay marangal ang ginagawa ko." Si Michal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa siya'y mamatay. At ito po ang salita ng Diyos sa araw na ito at pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito'y aking dalangin para sa inyo. Amen at amen.